gusto ko po kayong anyayahan dito po sa aming tatalakaying episode tonight, yung pinost namin kanina, yung Beyond MCGI. At kung makikita nyo po dito sa poster namin, nakalagay dyan, Beyond MCGI, doon mo makikita kung gaano pala kalawak ang mundo. Ang dami mo palang pwedeng itanong na dati parang bawal. Ang dami palang sagot na hindi mo narinig noon kasi parang laging filtered. At ang dami palang kwento, mga bagay na hindi pinaalam. At dito po tayo mag-uusap-usap. Kumusta po mga ka-next chapter? Magandang gabi po sa inyong lahat na muli. At welcome dito sa isang malayang usapan at talakayan kung saan dito po ay bawal ang, hindi bawal, ang magtanong. Hindi bawal ang pag-isipan ng isang bagay. Ako po si Logix at dito po tayo sa segment na ito na gusto naming ipaglingkod dito sa walang personalan at napag-uusapan lang. Ayan. Walang personalan at napag-uusapan lang, ika nga Dito po ay tatalakayin natin yung bagay na bakit kaya ganun? Bakit nga ba noong nasa loob tayo ng MCGI, bakit parang hindi natin nakikita yung mali? Ano anyari? Imagine parang si Elise Tan, yung nag-post kanina, nabanggit sa akin, mahigit na silang 2 dekada, no? Ano nangyari? Bakit ka-exit mo lang? Bakit ganun? What happened? Bakit parang ang tagal nating gumugol ng mahabang taon at ngayon lang tayo nakarealize na, teka, meron nga pala yatang sabit, meron nga pala talaga yatang mali. Bakit ganun? Ano nangyari? At nung nakalabas lang tayo, dun lang natin na-realize na anak ng syoktong. Mali nga pala talaga yun. At yan po ang gusto naming ipaglingkod sa inyo tonight. Ito kasi yung bagay na napag-isipan namin ni Brad Loss noong nakaraan at napagmuni-muni ko na rin. Oo nga, no? Umabot ako ng 32 taon na, to be exact, this year, 32 years sa loob ng MCGI. Yung iba naman, 30, meron nga mas mahigit pa, more than that. Yung isang kausap ko, 40 years na po sila sa iglesia, taga Bulacan. Meron naman 2 dekada, 20 years, meron 10 years, meron 5, meron bago lang. Kung mapapansin nyo po, may bagay na tatanungin ka sa sarili mo Ano nangyari? Bakit tayo napilitang pumasok? Or hindi man napilitan, ano naging dahilan at pumasok tayo sa loob? At nung nasa loob tayo, ang saya-saya naman natin. Ano nangyari at gumugol tayo ng mahabang taon kung yun ay lukuhan lang? Kung yun ay talagang may mali? Ba't hindi mo kagad nakita? Ano anyari? Di ba, matalino naman yung iba. Nag-iisip naman yung iba. May mata naman tayo. Meron naman tayong mga tenga. Meron naman tayong pakiramdam. Bakit hindi unang pasok mo pa lang, nakita mo na? Ano anyari? Bakit ang tagal mo bago mo na-realize na meron palang something wrong nga talaga dun sa iyong iglesyang inaniban? Ano nag-transpire tungkol dyan? At yan siguro magandang mapag-usapan natin, magandang ating mapaghuntahan itong bagay na nangyari sa loob ng ating pag-i-stay sa loob ng MCGI. Ayan, uungkatin natin yan isa-isa. Bagaman ako'y mag-isa, samahan nyo na lang po ako. Siguro, mga 1 oras lang naman. At di naman ako magtatagal dahil wala si paring Ilyos ako. So, maipaglilingkod ko naman sa inyo itong dire-diretso at sana mapagtiisan po ninyo ang inyong abang alipin, ang inyong abang lingkod na maglilingkod sa inyo mag-isa. Ngayon, alamin nga natin, yung bagay na sinasabi ko po sa inyo kanina, sabi nga nung iba, what the hell happened? Ano nga nangyari? Bakit, nagayuma ba ako? Sabi niya. Na-hypnotize ba ako? Ba't hindi ko nakita yun? Bakit ang tagal kong nag-stay? Walang nangyari. So, naatim mo sa sarili mo noong lumabas siya,
Natatanong niya sa sarili niya, what? Naatim ko yun? Na weird pala ako the time na nahulog lang yung ballpen ko. Ang sabi ko dun sa co-office mate ko, ay salamat po sa Diyos. Nung lumabas siya, what? Yun talaga yung sinasabi ko sa mga ka-office mate ko pagka nahulog yung ballpen ko at inabot sa akin ang sinasabi ko thank God, salamat sa Diyos. Parang, Parang nakaka-weirdo yata yung gano'n, ano? Parang, kasi sanay ka sa loob ng MCG, na pag may ginawa sa'yo, ay salamat po sa Diyos, kapatid, di ba? Gano'n, ano? Binigyan ka ng maiinom, salamat po sa Diyos, di ba? Pagka inilibre ka sa pamasahe, sis, ako na po, ay, salamat po sa Diyos, di ba? Kung sanay ka ron, sa bukang bibig na lang palagi, salamat sa Diyos. Dala-dala mo yon paging sa trabaho mo. Na pagkahalimbawa, sa trabaho mo, binigyan ka ng isang pulyeto, salamat po sa Diyos. Minsan, napapataas ng kilay yung iba, anong salamat sa Diyos? Kasi parang kakaiba yung bagay na yun, ano? Na noong lumabas ka, na-realize mo, ang corny pala nun, parang, naatim kong sabihin yun sa co-office mate ko. Akalain mo na painom ka ng ihi? Aba, mantakin mo yun, ano? Bibihira yata ang mga taong mapapainom ng ihi. Abay, katotohanan ba ang nangyari na meron talagang uminom ng ihi? Meron po. At marami talagang mga sumunod doon sa mga sinabi ni Bess. Yung kanyang urine therapy, ano? May mga talagang sumunod doon. At hindi ko naman siguro ikakahiya dahil isa po ako doon sa uminom talaga ng ihi dahil sugo ko yun Sabi ni Bess yun Sabi ni Brad Eli yun At ako, ang aking paniniwala, pagka si Bess ang may sabi, sugo ng Diyos yan Sabi nga nung isang talata sa Biblia, sabi ni Pablo, sapagkat iniisip ko na ako man ay may espiritu rin naman ng Diyos. Kita mo na, ano? Pagka nabasa na sa iyo na ang mangangaral mo may espiritu din naman ng Diyos, bow down na lang. So, wala namang sasabihin siguro si Bess na makakasama sa akin. Kaya, okay lang, uminom ng ihi. Ayun. Ang sarap nun. Ang bihira, di ba? Ewan ko, pasensya na po sa mga kumakain. Pero, nagawa po namin yon. At hindi lang po ako, may KNP rin akong kilala. Talagang tumira din ng ihi. Kasama ko. Basta, taga-banda siya ng Middle East. Ayun. Uminom din yon ng ihi. Sa kanya ko din narinig na yung prinsipyo niya, nung pag-inom ng ihi is parang venom, yung sa may ahas, ano? Na mayroon siyang kinukwentong ganon. So, presumably, siya rin tumira nun. Yun nga iba sabi nga noong narinig ko sa manggagawa, di kapatid, kung sakali hindi mo mainom yung ihi, di sabaw mo na lang sa kanin. Talaga naman, ano ba itong mga pinag-uusapan natin? Mga weirdo. Pero, na-realize mo, noong nag-out ka sa MCGI, what? Natim ko talaga yun? Nagawa ko yun? Na noong kumain siya ng birthday, narinig ko to sa isang miyembro ng choir Sabi niya, noong kumain daw siya at nalaman niyang yun sa birthday, alam niyo ginawa? Ang ginawa, dinukit niya yung kanyang lalamunan para lang isuka niya yung kanyang kinain dahil ang nakain niya pala sa birthday. Biruin mo, nagawa mo yung atimin na naipasok mo na halos sa tiyan mo naipasok mo na halos at kinakain na halos at tinutunaw na ng iyong small large intestine kung ano man ang tumutunaw riyan. Pilit mo pa rin kinakalikot yung iyong lalamunan para lang iluwa mo yung nakain mo. Talaga? Nagawa mo yun? Paano? How did it happen? Sabi nga nila, nasabi mong, ako, nakahanda akong sumangga ng bala para kay Bess. Kaya kung mayroon man babarel kay Brad Eli, nakahanda akong iharang ang katawan ko. Masalo ko lang ang bala na yon na tatama kay Brad Eli. Di ba? Ang tindi, no? Nasabi mo yun? Nagawa mo yun? Nasabi mo yun nung nasa loob ka? Wow! Di ba? Ang lakas ng kapangyarihan ng iyong pananampalataya, di ba? Nagawa mong sabihin yon sa leader mo.
nagawa mong ikaw ay manggagawa, nagawa mong malayo ng destino. Kahit ipadala ka sa Cebu, kami po nagawa namin yun na mapadala sa iba-ibang parte ng lugar sa Pilipinas. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Davao, sa Jensan, sa Zamboanga, sa Butuan City, ay sa Bulacan, naikot po namin yon. At kapag foreign din naman, napunta sa Hong Kong, sa Macau, sa Singapore, sa Israel, and sa Qatar. Nagawa namin yon, naiwan yung aming mga mahal sa buhay sa kanilang katandaan. Pero, bakit nga ba namin nagawa? Kahit matanda na yung mga mahal namin sa buhay. Ano ang nag-udyok? Anong klase ng power ang pumwersa sa'yo o pumilit sa'yo para gawin mo yung bagay na alam mong makakapagpabaya ka doon sa mga matatanda mong mga magulang? Ano nangyari doon? Pero yung isang leader ng pananampalataya, hindi man yata na destino ng ibang lugar. Sabi nga ni Kawili, hindi man yata natungtong ng ibang probinsya. Lagi lang sa Metro Manila. Ayan. Pero yung mga manggagawa na talagang pwede namang i-dispatch siya, ay nadi-dispatch siya nang wala sa lugar. Kahit saan papuntahin, basta sabi ng sugo. Ayan. So, yung mga bagay po na yun, mapapasaisip ka, nung nasa loob tayo ng MCGI, hindi natin inaalintana yun eh. Yung mga bagay na yun, okay lang po sa atin lahat ng yun eh. Pero, nilet go natin. Pinabayaan natin. Ang dami nating tanong noon. Pero, hindi na tayo nagtatanong. Okay lang sa atin na kahit hindi tayo magtanong. Kasi, mababansagan kang marunong ka pa sa honor. Ayun. So, dati, nung nasa loob tayo ng MCGI, okay lang sa atin na mawalan ng kaibigan. Dati. Pero parang ngayong exiter ka ng MCGI, parang gusto mo i-value mo i-treasure mo yung iyong mga kaibigan Pero way back then, nung nasa loob ka ng MCGI, okay lang sa'yo na, mawalan man ako ng kaibigan, okay lang, taga-sanlibutan kayo kami, hindi kami taga-sanlibutan. Ang aming citizenship o citizenry, kami mga taga-langit, di ba? Okay lang na mawalan kami ng mga mahal sa buhay. Kung halimbawa, ang asawa mo hahadlang sa pagdalo mo sa pagkakatipon, sabi nga nila Keng Leong, Keng Tigre, kaya ko tatakot, kay Kapa. Hindi mo ako pwedeng hadlangan. Maghiwalay tayo kung gusto mo. Magsulian tayo ng kandila kung gusto mo. Okay lang sa akin dahil yan ang pananampalataya ko. Naatim mo yun. Naiwan mo ang iyong asawa for the sake ng paglilingkod mo sa MCGI. Nagawa mong maatim na yung anak mo is iwan mo, makapunta ka lang sa MCGI loop kahit ang anak mo merong sakit. Na ang alam mo, mahihirapan yung kabiyak mo sa mga expenses, pero okay lang sa'yo. Kasi atas yan ang pananampalataya mo. Nagawa mo yon? Talaga? Ayun. Nagawa mo at naatim mo na hindi pag-birthdayin ng anak mo for so many years. Naatim mo yon? Ano nangyari? Bakit ganon? Yan. Yan yung magandang magiging usapin po namin ngayon. Gusto naming ilatag sa inyo ito. Binibigyan lang namin kayo ng bagay na pag-iisipan. Kumbaga, sabi nga nila nangingiliti baga ng kaisipan ng isang tao para tayo po matutong mag-isip. Na dati okay lang sa'yo na hirap, okay lang sa'yo maglakad, papunta ng lokal, kasi para sa Diyos naman ang lahat. Yon. So, alam mo yung minsan mapapaisip ka na lang, bakit ganun? Noong nasa loob pa tayo ng MCGI, bakit parang ang ganda-ganda ng lahat? Parang nung nasa loob tayo ng MCGI, kahit 3 araw tayo sa pasalamat, okay lang ang lahat. Di ba? Saksi naman po kayo ron, gaya nung nasabi namin nung nakaraan, di ba? Mag-uumpisa ang pasalamat alas 6 ng umaga. Matatapos po ng alas 12 ng hating gabi. And take note, hindi po 1 araw. 3 araw. Mantakin nyo naman, alas 12 ng hating gabi natapos. Makakatulog ka ba kaagad? Hindi naman, siyempre, di ba? Maglilinis ka pa ng sarili mo, mag-aayos ka pa ng mga kasama mo, bago kayo makatapos, ang haba pa ng pila sa CR sa Apalit pagka ganon.
Pagka ikaw ay walang katsukaran na mayroong may CR, ay magtsitsaga ka doon sa likod ng stage. Pagka haba-haba at minsan barado pa ang toilet, ay apakahirap nun na sakripisyo. So makatapos ka man ng paglilinis, alauna o 2:00, makatulog ka man, maswerte ka na, mga 3:00. Gigising ka ng 5:00 dahil mag-uumpisa na ng 6:00. Abay, 2 oras lang halos ang iyong pahinga. 3 araw po yon. Kung inabot nyo pa yung 3 araw na yon sa Apalit, Pampanga, na ganun ang simula. Ngayon, pero okay lang sa yon. Pagkatapos nga ng pasalamat, sinasabi pa natin, uy, bakit ganun? Para naman yatang bitin. Di ba? Goods na goods ka pa rin that time, di ba? So, noong nasa loob tayo ng MCGI, parang napakasaya natin. Noon ngang nasa Qatar po kami, biruin nyo ang tawag namin doon ni Haring Conde, bisyo. Pagka po kami nagbisyo, nag-awitan kami doon at nagsayawan, inaabot kami ng 1 oras hanggang 2 oras at most. Puro lang yun patugtog at kantahan at sayawan doon sa amin dati sa Qatar. Masaya kami noon. Aaminin po namin sa inyo, parang ang pakiramdam natin noon, dumating man si Kristo, safe na safe tayo Para bang meron tayong kapanatagan sa puso natin. Parang ang saya, parang tama ang lahat, parang napaka-holy natin, parang napaka-banal natin. Pero, ang malaking pero ito, nung nakalabas na po tayo sa MCGI, saka mo lang nare-realize, wait, what? Mapapaganon ka Wait, talaga? Ang corny ko pala nung ginagawa ko yun? Abay, ang dami palang mali. Akala ko purong-puro at dalisay, walang banto. Ang dami pa ng mga abuses ngayon ko lang napagdidinig. Narinig ko kay Badong, narinig ko kay Adele, narinig ko sa Broccoli. Ang dami rin palang mga politika. Ngayon, mapapaisip ka, what the hell was that? Sabi nga nila, what the hell happened? Kaya ngayong gabi, yan po ang aming paanyaya sa inyo. Pag-usapan po natin yan. Bakit nga ba hindi natin nakita noon yung mga bagay na mali ngayon? Ano nag-transpire? Na-hypnotize ka ba? Imagine, 1 taon? Aba, ang tagal na rin nun 1 taon kang naglilingkod, Wednesday, Saturday, and Sunday? Buti ng buti kung 1 taon, paano kung inabot ka ng 5 taon? 10 taon? 20 taon? 30 taon? Aba, hindi biro-birong oras at panahon at puyat at pagod at pera ang ginugol mo pagka ganon. Ayan. Pero, merong isang magandang bagay kayong makikita rito base po sa experience. Kami po nagsasalita rito base sa eksperyensya. Kaya kung meron man po kayo naririnig, ito po ay experience namin. Maaari, hindi ito tama sa iba, hindi naman po namin ipinatatanggap sa inyo na inyong sundin. Kung halimbawa, naririnig ninyo sa amin na ito po yung aming masasabi, kasi kami yun. Yun yung naranasan namin, hindi para i-instill sa inyo, sabihin sa inyo at ipasunod sa inyo na ito ang tama, it is a must. No. Kami yun Maari yung tama para sa amin, hindi tama para sa iba. At wala kaming intensyon kailanman na yung aming naiisip o yung aming ideology ipatanggap sa kahit na sino. No. Ang sa amin po, maglatag ng katwiran, magbenta sa inyo kung mabibili, di tanggapin nyo kung makakabuti. Kung makakasama naman, simple lang po, ibasura nyo lang. Ganun lang naman yon. Walang masamang tinapay. Ang masama, nagsalita ka, gusto mong makatulong sa kapwa, makapagbigay ng moral support, papasamain pa nung iba. Kung sa inyo, bahala kayo buhay nyo. Pero sa amin, yun lang naman ang aming intensyon. Kami po ay makapagdugtong ng aming experience kung paano namin nalagpasan yung pagiging miyembro ng isang kulto. Ayan. Actually po, kung yan ang inyong nararamdaman, kapatid, hindi ka nag-iisa. Kung yan ang tanong mo, tanong ko din yan Natanong ko rin yan sa aking pag-iisa And the assessment would be, we are all victims ng of what we call as indoctrination.
Diyan po talaga nag-umpisa ang lahat eh. Yung tanong mo na, paano nangyari yun? Paano ganun ako tumagal sa MCGI? Simple lang ang dahilan. Dahil sa indoctrination. Kaya yung mass indoctrination na yan, nako, ingat kayo riyan. Kuidaw kayo riyan. Bakit po? Diyan mag-uumpisa ang lahat. That's how it all started. Kaya nga yun pong aming episode nung nakaraan, yung aking ipinost doon sa aming page, dito nagsimula. Pakinggan nyo po yun, makaka-relate kayo doon. I-follow nyo naman dito, itong next chapter na to. Ito po yung aming next chapter na YouTube channel eh. Ayan o. At dito makikita nyo, ito yan, Grieving the Years Part 2 with Brad, hindi, kay Brad Willie yan eh. Ito yun, Grieving the Years Part 1. Dito sa Grieving the Years Part 1, dyan nyo po makikita yung reason kung saan nag-umpisa ang lahat eh. Baki-subscribe nyo naman po. Pambihirang pateng, 219 subscriber. Okay lang yun. Hindi naman po kami naghahanap dito na marami ang subscriber. Pero, kaya lang po namin ipinost dyan, courtesy ni Ate Liza Gilles. Dahil po, nag-message yung YouTube, yung Facebook. Sabi, i-delete now yung aming video. Sayang naman kung ma-delete yung video. Merong ibang mga gustong makapakinig. Kaya nag-volunteer si Ate Lisa. No? Thank you, Ate Lisa Gilles, sa pag-e-edit ng video. Ayan, paki-subscribe nyo naman. No? Yan po yung youtube.com at Next Chapter Beyond MCGI. And then, from there, makikita nyo po ang ibig naming sabihin. Na, dyan po nag-umpisa ang lahat sa indoctrination. Diyan nag-umpisa. Hinasikan ka ng kamandag na lumason sa isip ng bawat isa sa atin. Paano? Diyan kasi magsisimula ang mind control. Yung wala kang malay, unti-unti nang minamanipula ang isip mo. Unti-unti nang pinapatay yung kakayanan mo na mag-isip. Yung tinatawag nilang critical thinking, idini-deactivate yan sa pamamagitan ng indoctrination. Sa pagdalo mo ng doktrina, yan na yun. Kung meron kang baong critical thinking, nako kapatid, mag-iingat ka. Yan na ang unang araw ng pagwasak ng critical thinking mo. Diyan na mag-uumpisa ang mind control. Mag-uumpisa ng manipulahin ng isip mo, papatayin na ang kakayanan mo na mag-isip. Diyan sa indoctrination na yan. Bakit? Paiikutin ka ng sistema ng indoctrination, babaguhin ng indoctrination ang isip mo. Magkakaroon ng reformation yung isip mo. Yung utak mo, utak ko, utak natin, unti-unti yung mapoprogram. Kumbaga, marireformat ang isip mo pagdalo mo sa indoctrination session. Yung tinatawag nilang thought reform, unti-unti yung makokontrol para umayon doon sa dogma ng sekta ng religion. Na yung capacity mo na mag-isip kung eto ba tama, unti-unti yung magbavanish. Mawawala yun unti-unti. Kasi ang mai-inculcate sa'yo, yung susundin mo. Yung itinatanim sa'yo na dapat mong talimahin. Mapapalitan ngayon ng critical thinking mo ng bulag na pagsunod. Hindi mo mamamalayan, nawawala na yung awareness sa'yo. Na parang automatic na lang na meron kang dapat paniwalaan. Uy, ang sabi ganito eh. Humarap daw sa silangan eh. Ayun, edi humarap ka sa silangan. Ay, ang sabi daw eh, dapat pag mananalangin, yung ulo, nakaluhod, nakaharap dun sa sa lapag. Sige, go. Kaya ikaw, teka lang, parang napaka naman yata, parang ang dumi nung sahig. Galing sa CR, tapos nandito ako sa may bandang CR, luluhod ako. Di lahat ng mikrobyo na nanggaling dun sa CR, di kuha ko lahat yun pagka lumuhod ako, hindi mo na yun maiisip. Kasi ang papalit sa'yo, sumunod. Yung dogma,
Yun yung kailangan mong dapat gawin, yung doktrina. So, ano sasabihin sa'yo? Kapatid, kayang linisin ng Diyos yan sa panalangin. O, sakay lang na ang gawin ng Diyos dyan pangisayin yung mga virus at bacteria na yan na dumapo sa katawan mo. Di ba? As simple as that. Magic word. Kayang gawin ng Diyos yun. Pero, ano nangyayari? Ikaw rin na nagkakasakit. Nawawala yung critical thinking mo dahil doon sa sinasabi ng leader sa'yo. Yung awareness mo, unti-unting nawawala. Parang meron kang automatic na, ay hindi, dapat kong paniwalaan. O mga kapatid, magbigay po tayo ng hain at Google pagka meron pong pasalamat. Wait, what? Hain at Google. Ano po yun, Brad at sis? Magkaiba po yun. Opo kapatid, yun pong hain, meron po tayong sobre dyan, hain. Saka Google. So, kung meron ako halimbawang 1K, so ano pong gagawin ko dun sa 1K? Hatiin mo po, Brad. Mas mataas po yung sa hain, mas mataas yung sa Google. Okay, mas mataas yung hain at Google. Okay, si 1K di 5.5, hindi, pantay di 600 at saka 400. Binigay mo yung 600 sa hain, 400 kay Google. What's the difference? Ano kaibahan nun? Kung pinagsama mo yung 1K sa iisang sobre. For what? Para kay saan? Ay hindi, yun pong hain, gagamitin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Okay, yung Google, gagamitin po sa mga expenses. Talaga lang? Ma-identify nyo pa ba kung para sa hain at sa Google yun, o pinagsasama nyo na rin lang? So, yung pagtatanong na yon, hindi mo na yung ginagawa. Kasi, yung awareness mo, kailangan maniwala ka na lang at sumunod. Okay, sabi ng mga gawa hain at Google. May target, Wish FM, Wish concert, para daw po sa gawain. Okay, para sa gawain. Okay, paano po napunta sa gawain? Basta po sa gawain, kapatid. Suspendido po ako Pwede po ba ako mag-abuloy? Ay, hindi pwede, kapatid. Ba't hindi po pwede? Ay, bawal pong mag-abuloy ang suspendido. Yun pong tulong ko para sa Wish concert, sa gawain din po yun pwede yun, kapatid. Paano po naging pwede? Pwede po yun. Sabi po ng KNP pwede raw paano nga po? Sumunod ka na lang, kapatid. Basta po concert, pwede po yan. Pang K-Dirac, pwede po yan. Pwede po yan. Pero yung sa abuloy, bawal po yan. Paano yun? Ay, sumunod ka na lang, kapatid. Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Ayan. Di ba, no? Ang gulo. Kapatid, suspendido ka. Hindi ka po pwedeng umakyat sa stage. Pero pwede ka sumama sa pasalamat. Huwag ka lang aakyat sa stage. Teka lang po. So, pwede akong sumama sa pasalamat dahil pasalamat po ng aming lokal, pero hindi lang ako sa stage. Opo. Okay. So, ano ang kaibahan nung nandun ako sa itaas ng stage na umaawit ako kaysa nasa baba ako ng stage na umaawit ako? Ano ang kaibahan nun? Basta Brad, bawal po na nasa stage. Pero pwede naman kayong umawit. Bakit nga? Hindi ko po alam. Ang gulo, di ba? Yun po nawala sa atin yun. Basta sinabi sa'yo, amen ka na lang ng amen. At yung amen ng amen, very evident yan ngayon sa pagkakatipon ngayon, di ba? Very evident yan. Pansinin nyo po yung mga KNP natin ngayon. Ang daming pwedeng i-subject for questioning. But they don't bother. They don't even care. Why? Because, for a simple reason, there is a poison na ikinarga sa mga brain cells mo nang hindi mo namamalayan. Na weirdo ka na pala, pero sa tingin mo, ang cute-cute mo pa rin. Di ba, no? Ang cute-cute mo pa rin. Ang haba na ng buhok mo, sayad na hanggang lupa. Abay, ang tingin mo pa rin sa sarili mo, abay, ikaw ay pang Miss Universe. Di ba ganun, ano? Ang tingin mo sa sarili mo, you're one of a kind. You feel like you are peculiar. But in reality,
para ka nang lang naging robot. Following orders, even with, even if it's not confirming according to logic. Mental blindness, cognitive blindness. Pansinin nyo ngayon yan. Di ba? Magsiyasat kayo sa pagkakatipon. Di ba totoo? Ang lahat ng sabihin ni Kuya, ano sinasabi na KNP? Ang ganda po nito, Kuya. Ngayon lang po namin ito narinig, Kuya. Superb! Ang ganda po nito. What? Ha? Talaga lang? Ang ganda na nun. Pagka mayroong dilim, mayroong liwanag. At pagka mayroong liwanag, ang ibig sabihin, may nagbibigay ng liwanag. Ang ganda po nito. Ngayon lang po namin ito naintindihan. Wait! What? Di ba? Mapapaganon ka eh. Talaga ba? Ganyan na nangyari sa inyo na you don't even bother to ask question? Evident na evident yan sa mga pagkakatipon. Amin tayo ng amin. Dati noong panahon ni Bes, at least sa panahon ni Bes, meron pa kayong mikroponong magtanong. Ay, Bradley, may tanong po ako. Bradley, saglit lang po. Really? Talaga? Sa teksto ni Kuya, wala kayong katanong-tanong kahit isa? Really? Honestly, Brad Josel, Brad Sunny Katan, sino pa yung isang KNP natin? Si Brad Josel, Brad Danny, si Ate Luz, sino pa? Brad Rodel Mangiliman. Really? Totally? Wala kayong tanong? Abay, noong sinabi nung Kuya yung, kapatid na Rodel, di ba sabi dyan, kung sakaling mayroong tanong, kayo ha? Ano yun? Hindi kami ang tatanungin. Dapat kayong maging handa. Kayo ang dapat maging handa. Hindi naman sinabing kami. What? Ngayon ko lang po ito. What? Ngayon po lang naintindihan. Lokohin mo lelong mong panot. Pambira. Tapos sasabihin mo, ngayon yun lang naintindihan. Ano ba naman kayo? Obvious naman. Nagbobulahan na lang kayo riyan. Anong ginagawa nyo riyan? Masyado nyong binilog ang ulo ng inyong kuya. Hindi kayo nagtatanong. Ang daming tanong, ang daming dapat i-reconsider, pero aming kayo ng amin. Kahit nga KNC, magkakaroon ng tanong dun eh. Kuya, ang ibig mo bang sabihin ang dapat maging handa sa pagsagot ay miyembro? Hindi ba lalong dapat kang maging handa dahil kawang leader? Abay, kahit kay KTK pwedeng maisip yon. Pero kayo, KNP, dyan na kayo tumanda. Hindi nyo naisip itanong yon? Tapos ang sasabihin nyo, amazing at surprising. Ayun, 3 pamilya sa Batangas di umano nag-exit dahil dyan sa windang na explanation na yan. Di ba nakakalungkot? Ano nangyari sa atin? Ayan ang nangyari. Nawalan tayo ng awareness, yung critical thinking natin na deactivate mula sa doktrina, kaya hanggang ngayon, hindi ka magtataka kung bakit ang mga KNP riyan pikit bulag na sumusunod. Pinatay ng sistema ang questioning. Pinatay na ng sistema yung pagtatanong, yung curiosity mo, which supposed to be a part of you. Dapat maging bahagi ng buhay mo eh. Yung pagtatanong, unfortunately, that was being murdered. Yung doubt, naging kasalanan. Ibinilang na kasalanan ang pagkakaroon mo ng pagdududa. Yung pagtatanong mo ay naging isang rebellion. Sa halip na ang pagtatanong mo ay maging kaibigan mo, ang pagtatanong ikinonsider as rebellion. Yung tanong na napaka-healthy for your development as Christian, nilagyan ng limitasyon. Bubunutan ka pa ng magic statement. Marunong ka pa sa honor. Ayan na. Pag sinabihan ka na ng marunong ka pa sa honor, magtatanong ka pa ba? Pag sinabihan ka ng marunong ka pa sa honor, ang kasunod na itatanong sa'yo, kapatid, sumasampalataya ka ba talaga sa ating pagsasama-sama? Pag ginanong ka na ng manggagawa, lalo na, si Bes ang nagtanong sa'yo, sa pasalamat, di ba'y katakot-takot na kahihiyan na nga abutin mo? Ayan, dapat kung nasa iglesia ka na, kapatid, tapos na pagsusuri,
Kung ipinagtiwala mo kaluluwa mo, abay mas lalo mong dapat ipagtiwala ang pera mo. Yan pa ba ang hindi mo maipagkakatiwala, pera mo? Ayan. Ano nangyari sa'yo? Biktima ka. Biktima ka na lahat na lang ng property mo, ng investment mo, okay ka lang, goods na goods kang magbigay. Ano nangyari doon sa 2 milyon nung isang kakilala ko? Wala. Lumipad sa hangin. Ano nangyari sa atin? Marami sa atin po pwede sanang mag-invest. Yung isang kakilala ko, ako rin ang may kasalanan dahil kasalanan ko ang lahat. Dahil, sabi niya sa akin, Brad, gusto ko po sana bumili ng kondo sa may Taguig, sa BGC. Alam niyo, sabi ko sa kanya, kapatid, sabi ni Brad Eli, lilindol sa iba't ibang dako, magkakalindol. Nasa fault line pa yata yan. Pag yan ay nilindol, sunog ang pera mo. Ano nangyari? Walang investment yung tao. Bakit? Kasalanan ko rin. Kasi biktima rin ako nung panahon na yon. Kaya ngayon yung tao, walang natira sa kanya. Yung mga kasama niya, marami ng mga investment. May mga passive income na. Biruin nyo, yung anak niya hindi niya nagawang pag-celebrate ng birthdays. And then one day, nakita niya yung kanyang apo. Abay, may celebration. Hindi lang birthday, pati Halloween. Nag-iiyak yung tao. Ayun, ano nangyari kasi sa atin? Ano lang tayo? Sunod lang tayo ng sunod. Kasi takot tayo noon that time. We are afraid to ask a question. Yung curiosity sana na part of you, wala. Na i-consider siya as isang mabigat na kasalanan. Pagka ikaw ay nagtanong, ano ka ba? Hindi ka ba sumasampalataya? Huwag kang mag-isip ng totoong matayog higit sa nararapat mong isipin. Ayun. Kaya maraming pinatay sa atin. Pinatay sa atin yung pagtatanong, yung pagkakaroon ng duda, tinanggal sa atin yan. Yung pagiging critic mo, ibinilang na pagkontra sa Diyos. Alam nyo, hindi po masama ang pagiging critic eh. Kasi yung pagiging critic, yan ang babalanse sa isang mabuti at masama. Yung pagiging kritiko, yan ang maaari mong gamitin para kontrolin ang pang-aabuso o mga abuses. Pag walang kritiko, abay, lalaganap ang pang-aabuso sa isang organisasyon. Yung pipigil sa pang-aapi sa pamamagitan po ng critics. Kasi kung walang kritiko, abay mamimihasa ang mga luko-luko. Ang mga luko-luko, mamimihasang gawin yung mga bagay na masama sa paningin ng tao. Pero kung walang nagkikriticize, ipinilalagay ng mga taong gumagawa na mabuti yung kanilang ginagawa. Kaya yung pagiging kritiko, magbubukas sana yan ng daan sa mga miyembro para magkaroon kayo ng kalayaan na pansinin ang tama. Pero ano nangyari sa critics na karapatan sana ng isang miyembro? Wala. Pati yan pinatay sa pamamagitan ng indoctrination. Sa intensyon na maging one way ang komunikasyon sa iglesia. Ang pakikinggan mo, administrasyon. Ang pakikinggan mo, organisasyon ang may boses. Ginawa kanilang bingi, ginawa kanilang bulag, ginawa kanilang pipi. Bakit? Para manatili ang kontrol sa samahan. Kaya kahit may mali na, ang utak natin na nakaprogram, sasabihin lang ng utak mo na naiprogram sa pamamagitan ng indoctrination. May dahilan po ang leader natin, mga kapatid. Siya po ang nakakaalam ng mabuti para sa kapatiran. Next, di ba? Sales 101 na naman. Sino baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng Panginoon upang pagkatiwalaan upang magpakain sa kanyang sambahayan sa kapanahunan, di ba? Ang gandang pakinggan, di ba? Magic word, gamit ang salita ng Diyos. Alam po ng leader natin ang ginagawa niya. Siya po ang nakakaalam ng mabuti para sa kapatiran. Alam po ni Bes ang makabubuti para sa atin. Palagay mo ba, kapatid, dadalin tayo ni Bes, ni Kuya, sa kapahamakan? Kaya kapatid, kung sakaling hindi mo naiintindihan ang bagay na ginagawa ngayon ng pangangasiwa, sumunod ka lang, kapatid. Maiintindihan mo yan pagdating ng araw. Naks, galing, di ba?
Ang sarap pakinggan, sarap sa ears. Parang wala ka nang dapat na pagdudahan. Relax ka na lang, para ka na lang nakasandal sa pader, di ba? Para kang Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matatag, di ba? Sunod lang kapatid, alam po ng leader ang ginagawa nila. Wala po tayong dapat na pagdudahan. Kaya nga yung kausap ko yung mga manggagawa Oh, Brad, not for anything else, wag tayong mag-away. Oh, yung ganitong kakondoktrina, ano masasabi mo? Teka, sumasampalataya ka ba kay kuya? Yes, nandun na tayo pero wag nating pag-usapan yung sumasampalataya tayo kay kuya. Ang tanong, yung doktrina, yung aral na ganito, tama ba o hindi? Mali ka dyan. Dapat kung sumasampalataya ka sa Diyos, sumasampalataya ka sa mangangaral. Ayan ang masama Pinapalagay kasi kagad natin yung mangangaral sa Diyos kaagad without even asking, talaga bang siya'y sa Diyos? Learn to ask question, learn to interrogate. Bakit tayo takot magtanong? Yan kasi ang binasag sa doktrina, na pagka ikaw ay nagtanong, ibang diwa ka kapatid. Kaya ano nangyayari sa atin? Kahit may mali, yung utak natin nakaprogram. Ang pagkakaprogram, tama ang lahat ng ginagawa ng leader natin. Huwag nating pagdudahan. Ayun. Kaya nung nagsalita, Marita, binabalaan kita. O yun. Ano? Tatanungin mo pa ba yung side ni Marita? Huwag kang manganghas. Bakit? Kaaway mo yung leader. Hindi mo naaalamin yung side ng isang tao. Basta, hindi, sabi ni kuya, kaaway yan Kaya nga yung kaibigan ko, imagine mantakin mo to Mantakin mo kaibigan mong itinuring. Kaibigan mong itinuring. Noong lumabas yung teksto na wag daw batiin, wag papasukin sa inyong bahay, abay, totally talagang hindi kami binati. Abay, naisip mo yun? Kaibigan mong matalik, itinuring mong kaibigan. Unless na lang kung ikaw hindi nila itinuring na kaibigan, pero sila, itinuturing mong kaibigan. Pero nung lumabas yung teksto, na itong mga taong ito, itong mga Exeter daw na ito, dapat daw wag batiin at wag pansinin, abay, hindi nga talaga ako binati. Ha? Talaga lang? Biruin mo, anak mo, hindi mo binabati, nanay mo, hindi mo binabati, nakinig ka sa leader mo, yung nanay mo nagpalaki sa'yo, yung anak mo galing sa yung sinapupunan, pambihira kang kamote, hindi mo pinansin dahil sa sinabi ng hindi mo kilala, dahil sinabi lang ng pastor mo. Nag-iisip ka ba? Hindi. Bakit? Kasi nga, sinira during indoctrination. Kaya nga kami, uminom din ng ihi. Sira yung critical thinking. Kaya nga nung may mag-i-invest, binawalan din namin Bakit? Sira kasi ang critical thinking. Winasak sa doktrina pa lang. Kaya ang nangyari po sa atin, ayan, kahit may mali, sunod-sunuran tayo. Kasi nakaprogram na yung ating isip. Bukod sa hindi ka na nag-iisip ng sarili mong tanong, kapag may duda ka, lagi mo na lang iniisip. Ito pa ang isang malupit. Hindi ka na nagtatanong. Pag nagkaroon ka ng duda, nakaduda-duda naman talaga Alam mo, ginagawa natin. Ang sinasabi pa natin, ako may diferensya Ako may kasalanan Masama ang espiritu ko, kaya ako nagkakaroon ng question Biruin mo yun. Kaya ka nagkakaroon ng question kasi meron kang nakikitang inconsistencies. Kaya ka nagkakaroon ng question kasi may nakikita kang hindi tama. Abay, mantakin mo. May nakikita kang hindi tama, pilit mong ang sinasagot sa sarili mo, ikaw ang may diferensya. Mali, ang may diferensya yung nakikita mo. Pero sa sobrang bait mo, sa sobrang hilot na ginawa sa'yo, na ang administrasyon ay walang gagawing masama, ang pilit mong binibintangan at may kasalanan, sarili mo. To the extent na pati yung sinasabi mong pananampalatayang meron ka, ang sinasabi mo, mahina kasi pananampalataya ko. Mananalangin ka pa sa Diyos, mag-aayuno ka pa sa Diyos, hihingi ka pa ng tawad sa Diyos, where in fact, sila ang may diferensya. Pero pilit mong ginagamot ang sarili mo na ikaw ang may sakit.
Sinisisi mo sarili mo. Wala kang malay. Nakikipagkaibigan sana sa'yo yung pagtatanong at yung pagdududa. Sila sana yung guide mo. Yung pagtatanong, yung pagdududa, sila dapat yung guide mo para wag kang malihis ng landas. Pero ang ginawa mong kaaway, yung pagtatanong at yung pagdududa. Kaibigan mo yan Yung pagtatanong na yan, dapat kaibigan mo yan Yung pagdududa, dapat kaibigan mo yan Maraming napipirwisyo at nai-scam dahil inaaway nila si tanong at si duda Yung duda, pag inalis mo, mai-scam ka. Yung tanong, pag inalis mo, mai-scam ka. Ganyan na nangyari sa atin. Pinatay yung pagtatanong, pinatay ang pagdududa, binilang na isang mortal na kasalanan. Binilang natin silang kaaway. Kaya ano resulta? Ayun, naabuso ka. Nasasabihan kang, wala ito, panis ito, mahina pala pananampalataya mo Pagka sinabihan kang ganon, nasan pa yung, nasan pa yung position mo, maipagmamalaki mo? Meron pa ba? Wala na. Kukwestiyonin pa yan Sino ba nagdoktrinaan niya sa'yo? Ay, may nagdoktrina sa'yo, mahira rin ang pananampalataya. Kaya kung duda ka, kapatid, umalis ka na lang. Tama, di ba? Sakit, di ba? Uri mo, nag-invest ka na't lahat. Dahil lang dun sa tanong mo't duda, ang sasabihin pa sa'yo, mahina pala pananampalataya mo, kapatid. Umalis ka na lang. Boom! Di ba? Ikaw pa yung may kasalanan. Na-instill sa'yo ang blind loyalty sa leadership. Pag sinabi ng leader, mas bet mo kaysa sa sinasabi ng mga kasama mo sa buhay. Nakakalungkot, Pero mo, asawa mo, ang tagal naging kayo, tapos mas pinagtiwalaan mo yung sinabi ng leader mo na nakilala mo lang noong nakaraang taon. Hindi mo nga kamag-anak hindi mo nga kilala kung ano pinaggagawa sa buhay Pero, mas pinaniwalaan mo. Sabi ng leader mo, huwag kang mag-abroad, kapatid. Di ka nag-abroad. Yung iba nag-abroad, ayun, kumita. Ikaw, hindi. Asan ka ngayon? Wala. Ngangay. Kasi, ang sinunod mo, sabi kasi ng KNP, wag na lang daw akong mag-OFW Ayun, lahat na lang pinaasa mo sa leader mo. Lahat na lang. Ay, kapatid, pwede po ba akong mag-aral? Wag na, kapatid. Mag-aaral ka pa ng ganyan. Tagal-tagal ng abogasya. Pero sila merong mga abogado na mga kamag-anak. Pero ikaw, wala kang karir. Ano nangyari sa atin? Ang nangyari sa atin, blind loyalty sa leadership. Basta sabi ng leader, okay lang. Imagine, anak mo, magulang mo, kapatid mo, kasama mo buong panahon ng buhay mo. Basta lumaban sa leader, kaaway ko rin kayo. Kahit nanay pa kita, nakakasuklam na religion. Religion ba yan? Baka hindi religion yan, kapatid. Baka nabiktima ka ng kunway religion, pero kulto pala. Kaya tingnan mo, kapatid, yung nangyari. Pinupuntosan ng mga tagalabas ang pangit ng image nyo sa loob ng MCGI. Binabatikos na't lahat. Pero ano pa rin ang sinasabi natin? Okay lang kasi pinagpapala kami ng Panginoon. Pinagpapala ni God ang mga pinag-uusig. Di ba? Kaya pagka ikaw manipulated, weirdo na ang dating nyo sa tagalabas. Weirdo na ang dating nyo sa tagalabas. Pero meron pa rin kayong bala. Ang ibabala sa inyo, pinagpapala tayo, kapatid, kaya tayo pinag-uusig. Di ba? Natutupad lang po sa atin ang mga salita ng Diyos. Di ba? Kaya yung mga yan, mga aso yan, mga lobong mga maninila. Di ba? Kaya lahat po ng paraan, gagawin nila para ikaw ay mamaniobra. Kung ikaw ay hindi nag-iisip, mananatili ka sa loob. Pero, kung nag-iisip ka, kapatid, ay, lalabas at lalabas ka. Ang sama at sama, ayan na nangyayari. Pagka sinabi ng leader, huwag kayong makikinig dyan sa mga lumalabas. Ginagamit lang sila ng demonyo. Di sasabihin ng leader yon. Tayong mga miyembro, oo lang. Di ba? Kahit yung mga kaibigan natin dati, bigla na lang natin silang iiwasan kasi yun ang utos ng ating leader. Huwag kayong makinig sa mga lumabas sa MCGI. Riyan mo yun? Di ba?
Napakasamang kapalaran naman nun sa buhay mo. Pero yung makakilala namin, pinopost pa yung kanilang picture dun sa lokal. What? Talaga lang? Yang mga lumabas na yan, na mga miyembro, matitinong kapatid yan eh. Mababait na mga kapatid yan. Kasama nyo yan eh. 2 taon, 10 taon, 20 taon. Nakahalata lang ng irregularidad sa inyong organisasyon. Kaya lumayas. Hindi dahil sa sila'y masama. Pero nung umalis, ano ginawa nyo sa kanila? Huwag kayong makikinig dyan. Mga sa demonyo yan. Demonyo yang si Adel. Demonyo yang si Badong. Demonyo yang si Brooks. Demonyo yang si Pechay. Demonyo yang si Ansat. Demonyo yang si Los. Demonyo yang si... Lahat na lang demonyo. Ano ba kayo? Iglesia ng mga pinanggalingan ng demonyo? Bakit ganon? Ayan. Bakit? Kasi paraan yan ng leader para yung control makapanatili sa samahan. Kung hindi ka alerto, kung hindi ka matalino, ang mangyayari sa'yo, mananatili kang biktima. Pagka may proyekto, halimbawa, milyon-milyon, hindi ka na nagtatanong kung saan ba napupunta. Kasi ang iniisip mo, ginagamit siya ng Diyos. Hindi niya naman tayo ililigaw. Di ba? Ganda, no? UNTV building, ano na anyari? Abay, mula nung maanib yata yung nadoktrinahan namin, UNTV building na yun, hanggang ngayon, UNTV pa rin. Hindi na natapos-tapos. Yung nandyan sa may Malolos, Bulacan, yung nakikita kong ipinopost ni Paring Onat, hindi naman napapakinabangan, nakatiwangwang. Ano nangyari na? Wala. Di ba? Pera ng kapatiran yun. Huwag nyo namang sabihin pera nyo yun. Pera ng kapatiran yun. Ano na nangyari doon sa pinapatayong ospital? Bago mapatayo yung building na yan, kailan pa? Nasa ng mga makinarya ng ospital na yan? Yung mga operational expenses sa ospital na yan, saan kukunin? Yung pambayad sa doktor, pambayad sa nurse, pambayad sa mga utilities, sa mga bills, saan kukunin? Saan? Saan? Kanino? Hindi ba kukubain dyan ang mga miyembro? Pero, merong nakapronta na mabango, maganda, maayos ang pangalan sa publiko. Pero, sino ang pumapasan? Ang kawawang si San Juan. Ang kawawang si Aling Maria na nagtitinda sa palengke, nagtitinda ng tilapia at ng tinapa. Na ang halagang 50 pesos ay tinitipid para lang meron siyang maitulong sa patarget. Samantalang yung kanilang leader nakapronta, maganda ang imahe sa PNP, nakapagbibigay ng aircon sa PNP, mayroong budget, samantalang ang air conditioning system sira. Taong bayan, kayo ang mag-assess. Magagalit kayo ngayon sa amin? Kayo ang mag-isip. Kayo ang mag-assess sa sarili nyo. Milyon-milyon ang mga expenses. Saan napupunta? Pero wala kayong tanong. Basta ang iniisip nyo na lang, walang gagawing masama ang kuya. Walang gagawing masama ang leader namin. Wala ang questioning. Wala ang pagdududa. Ang lagi mo na lang mantra, may dahilan si kuya. Si kuya ang nakakaalam. Kahit na meron kang nakikitang mali, pilit mo pa rin idinidepensa. Unfortunately, kahit may nakikita ka ng mga red flags, pilit mo pa rin dinededma. Unfortunately, kahit meron ng mga abuse kang nakikita, pilit mo pa rin pinalulusot. Unfortunately. Komo ganyan na nangyari sa atin. At nangyayari sa kasalukuyang mga miyembro dyan sa loob ng samahan na yan. Ano naging resulta sa atin? Sa ating nag-exit at sa mga lumabas. Ayun, shut down ang critical thinking. Nag-umpisa sa doktrina, hanggang sa pagkakaanib, hanggang sa pagtagal natin sa MCGI, deactivated ang reasoning. And don't tell me na matalino ka. Don't tell me na abogado ka. Because if you are manipulated, hindi mo yan makikita, kapatid. Bakit? Nasanay tayo na kailangang may laging interpreter ang katotohanan. Pagka deactivated ang critical thinking mo, dependent ka sa nag-i-interpret ng katotohanan. Umaasa ka sa paliwanag ng leader mo. Kahit doktor ka, imagine doktor ka naman, utang na loob naman, doktor ka naman.
pambihirang kamote talong. Yun ngang hindi doktor, ilang taon kang nag-aral sa pagiging doktor. Abogado ka, nagsunog ka ng kilay, anak naman ng tinola. Yung nagtitinda ng tinapa sa palengke, natutong mag-isip. Inactivate ang critical thinking, ikaw titulado engineer. Anak ka ng pating kapatid, iniasa mo ang paliwanag sa leader mo. Iniasa mo ang paliwanag saan? Diyan sa mga nagtuturo sa'yo. Kaya pansinin nyo, ang bukang bibig ng mga KNP. Oo nga, no? Ang ganda po nito. Ngayon lang po namin narinig. Ang ganda po nitong aming natutunan. Ang ganda po ni... What? Really? Talaga? Are you sure? More than 3 decades ka sa loob ng iglesia na MCGI? Tapos, ngayon mo lang narinig? Well, I don't think so. Ngayon mo lang naintindihan? Well, I don't think so. Mamili ka. Eto pagpilian mo. Ang pagpipilian mo, dalawa lang. Mamili ka sa sagot. It's either nambobola ka lang para bilugin ang leader ng ulo mo o talagang pinagamit mo na lang sa leader ang utak mo at hindi mo na ginamit. Mamili ka na lang siguro ng sagot. Totoo? Ngayon mo lang narinig? Hindi nga. Hindi mo narinig kay Bes? Hindi mo narinig kay Brad Eli? Ngayon mo lang talaga narinig? Well, I don't think so. Sabi ko nga sa'yo, mamili ka sa dalawang klase ng pwede mong isagot. It's either binobola mo ang leader mo o talagang hindi mo na lang ginagamit yung utak mo at pinagamit mo na lang sa leader mo. Yan na nga ang sinasabi natin. Yang utak, kasi dapat ginagamit yan eh. Unfortunately, ang utak, ang ginawa ng iba, ginawang display sa ibabaw ng aparador. Unfortunately, yung utak, mas worst. Buti sana kung ginamit na pang display sa aparador eh. Pakiramdam ko mas okay pa eh. Naka-display di ba? Hindi eh. Ang ginawa mo dun sa utak mo, inalis mo sa baon ng ulo mo, i-denominate mo sa leader mo, hindi mo ginamit. At yung utak mo, binigay mo sa kanya at yung utak niya na lang ang inasahan mo. Kawawa ka naman. Ay nako, yung mga toxic behaviors na yan, tinatanggap natin yan as normal. Nawalan na tayo ng autonomy. Nawalan tayo ng autonomy. Pati sarili nating pangarap, pati sarili nating desisyon, pati sarili nating paniniwala, lahat yan nawala. Lahat yan isinuko natin sa ngalan ng pesteng sekta ng religion. Kaya, kapatid, ano nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng psychological breakdown. Yan ang pinagdaanan natin. Lahat tayo mga magkakalokal. Lahat tayo mga magkakamanggagawa, mga magkaka-officers, mga magkaka-KKTK. Nagkaroon tayo ng tinatawag nilang group think. Yung bang collective na pag-iisip na bawal ang kontra. Tingnan nyo sa mga meeting ng officers. Pagka may meeting ang officers at meron dyang hindi sumasang-ayon, ay nako, yari, red flag. Kaya lahat ng officers, ayon, talaga naman, walang tutol. Di ba? Binaba ng KNP. Walang pilitan walang pilitan, wag niyong pilitin ng kapatid. Pero ang totoo, pag binaba ng manggagawa sa lokal, palagay niyo ba may tututol na officer? Natural, wala. Takot lang yan na yan mawindang pagdating ng meeting. Di ba? Ano nangyari sa atin? Ayun, lahat tayo collective ang pag-iisip. Bawal ang kumontra. Walang babangga. Huwag kang magsasalita. Huwag kang mag-iiba ng diwa. Bakit? Matatawag kang hindi kadiwa. Iba ang espiritu. At palasak yan na estilo ng kulto. Dadaanin ka sa taktika. Tatawagin nila yung technique na alam nila. Yung thought-stopping technique. Yung pag-iisip mo, pahihintuin nila kagad yan. Yung isip mo, iibahin nila kagad ang takbo.
aalamin sa lokal. Mga kapatid, dyan sa lokal nyo, sino ba may duda dyan? Pagka nalaman yung duda, lalapatan ka agad dyan ng Bible verse. Sasangkalanin yung makapangyarihang libro gagamitin para patikumin ng bibig ng mga kontrapelo. Na itong mga kontrapelo na ito ang mga taong nag-iisip at activated ang critical thinking. Pero babanggain. Ano ipambabangga sa kanila? Babanggain ng powerful Word of God. May tutol ka? Ito para sa'yo. Salita ng Diyos. Ano sabi ng salita ng Diyos? Basa. Ikaw ngayon, wala na. Chope ka na. Diba? Kasi kung sinabi lang ni worker, baka mabali pa yun eh. Pero, teka kapatid, hindi na to sabi ng worker. Sabi na to ng Bible. Diba? Ba't hindi bagkus yung tiisin ng kalikuan? Ba't hindi bagkus kay padaya? Tama. Pagka binanggit na sa iyon, ano gagawin mo? Kapatid, padaya ka na lang po kapatid. Alam niyo po kapatid, mapangit yung nandadaya. Kung ikaw po ang nadaya, okay lang po yan kapatid. Ang sabi po ng Biblia kapatid, mapalad ang inaapi kaysa sa nang aapi. Ano mangyayari sa'yo? Kaya yung 2 milyon mo sa'yo sana, wala na, goodbye. Biruin mo yon, nagpasok ng 2 milyon dahil nilapitan siya ng manggagawa. Dahil yun daw, yung kanilang magiging tulong doon sa kanilang leader. Nilapitan naman ng KNP. Kinausap naman ng KNP. Ganito po ang magiging arrangement kapatid. Yung mga KNP, nasa taas po sila. Kayo po ngayon, mga investor. So, yung mga investor ngayon, papasukan po yan ng mga district servants, papasukan ng mga officers, papasukan ng mga kapatid. Kaya yung return of investment, siguro in few months or years, may papasok po sa iyo kapatid. Di ang ganda. Nag-invest ng 2 milyon si kapatid. Ano anyari sa 2 milyon? Lumipad, tinangay nung pinagbigyan. Nasaan na yung USANA dyan? Nasaan na? Nag-activate pa ba yung USANA riyan? Ano yung USANA riyan? Nasaan na napunta yung 2 milyon ng kapatid? Saan napunta? Naibalik ba sa kanya yon? Natulungan nyo ba yung nawala ng 2 milyon na yon? Ano ang nangyari doon? Padaya ka na lang po kapatid. Ganun po talaga eh. Wala tayong magagawa. Meron po talagang hindi tunay na kapatid. Diba? Ang daling sabihin. Pero dugo at pawis ang pinuhunan ng tao na yon. Ano nangyari sa atin? Magic word. Ano magic word? Gamit ang salita ng Diyos, bali lahat, tiklop lahat. Diyan tayo na manipula. Tayo ang naging kapital. Ikaw naman, como under control ka, kahit may mali na, ang ginagawa mo, pilit mo pa rin itinatama sa kukote mo para hindi ka mabaliw. Nagkakaroon ka ngayon ng cognitive dissonance. And this is so amazing. Tumagal ka ng 30 years. Dala-dala mo. Tumagal ka ng 20 years. Yan ka. Ba't hindi mo napansin? Kasi you are under control. You are under manipulation. May blind spot na hindi mo nakikita. May amoy na hindi mo naaamoy. Dun ka namihasa. Kaya di mo naamoy. Di ba? Parang yung meron akong kalaro sa basketball nun eh. Huwag namang mamasamain kung baka marinig niya ito eh. Basta tawagin, tago na lang natin siya sa pangalang Entong. Meron siyang baktol eh. Meron siyang putok eh. Bahala kayo, hindi nyo naman kilala yun eh. Ano lang naman yun? Pseudonym ko lang naman sa kanya yun eh. Di naglalaro kami basketball eh. Pag layup ko, kabataan ko pa nun, abay, nasa ling doon sa kilikili. Abay, pagbaba ng kanyang braso, di saktong hatak ko naman ang kamay ko. Abay, nung maamoy ko, linto kang amoy ng hahampas. Ang baho, pambihirang pating. Di ba? Maari hindi niya yun alam. Kasi siya yung merong amoy eh. Don't know hindi ko alam yun Pero alam ko sabi nila ganun daw eh.
pagka merong putok, hindi niya yata alam na meron siyang putok kasi lagi niya yung naaamoy. Kumbaga parang halimbawa, tumagal ka dun sa isang kwarto na may amoy. Kumbaga, exposed ka dun sa may amoy. Pagpasok nung isa, maaamoy niya kagad mabaho Pero ikaw na lagi nang nandun, hindi mo na yun naamoy. Kasi, kumbaga parang, yung baho, parang pakiramdam mo perfume. Di ba? Bakit ganun? Kasi, prone ka nandun ka sanay ka dun sa baho Kumbaga parang yung baho na yon, ang pakiramdam mo, amoy pakoraban. Di ba ganun, Pero, yung hindi sanay sa ganung klase ng amoy, sasabihin mabaho talaga. So, ano ang ibig kong sabihin? Ibig ko lang sabihin, namihasa ka kasi. Sanay ka kasi. Under control ka kasi. Under manipulation ka kasi. May blind spot kasi. Hindi mo nakikita. Iyan ang nangyari po sa atin. Unfortunately, nagsimula sa doktrina at hanggang ngayon, dala ng mga closet. Luckily, eto tayo ngayon. Exeter. Ay, ang sarap kaya ng buhay ng Exeter. Bakit? Alam mo kapatid, kaya siguro hindi natin nakita noon kasi nasanay tayo. Hindi na natin napag-isipan. Magic word, sabi ko nga po sa inyo. Sabi ni Bes. And up to now, yan pa rin ang sinasabi. Sabi ni Kuya. Kung may susunod man kay Kuya, meron tayong MSNP, di ba? Minsang sinabi ng Pantas. Meron naman ngayon MSNK, minsang sinabi ni Kuya. Meron namang susunod SNP. Alam niyo yung SNP? Sinabi ni Penpen. Kung sino man ang susunod, nahahalili sa administrasyon. Yan ang magiging magic word mula noon hanggang ngayon, hanggat meron kang apo. Ang sasabihin mo, sabi ng leader natin. Hindi natin nakita yan kasi yun ang ating magic word. Komportable tayo pag sinabi ng leader natin. Nasanay tayo na laging may sagot na nakaredy. Kaya hindi tayo natututong magtanong. Nasanay tayo na laging may nagsasabi sa'yo kung ano ang totoo. Sanay tayo kung ano ang ididikta sa atin. Hindi na tayo naghanap ng sarili nating sagot. Yung sagot, iniasa natin sa leader natin at sa mga workers natin. Pero ngayon, wala na tayo doon. Ngayong Exeter na tayo, doon natin biglang nakita, uy, hanep, ang laki pala ng mundo. Ngayong Exeter na tayo, ang dami ko palang kwento na hindi ko narinig noon kasi laging may nagsasala ng kwento. Pero ngayon, wala nang sumasala ng kwento. Kaya lahat na lang ng mga expose ay narinig ko kay Badong. Si Adele, merong i-expose sa June 20 yata. Meron siyang nakausap na someone. Basta hi. Kung sino man yon, ay hindi ko rin po alam. Sila lang ang nakakaalam. Marami kayong maririnig na kwento na wala ng filter ngayon. Kasi Exeter na tayo. Di ba ang sarap? Ngayon, natuto na tayong makinig sa iba't ibang kwento. Natuto na tayong mag-isip ng sarili nating sagot. At siguro, yon ang totoong simula. Yung natuto na tayong matakot. Yung natuto na tayong matakot hindi sa sarili natin. Natuto na tayong matakot doon sa budhi natin, baka tayong maloko na naman. Natuto na tayong mag-isip. Natuto na tayong matuto ulit. Iniwan na natin ang pagiging utu-uto. Yes, may hindi po tayo nakita noon. I agree. Yes, tinuruan kasi tayo doon na huwag tayong tumingin. Yes, I may say, may hindi tayo narinig noon. Kasi tinuruan tayong huwag makinig. Mare, meron tayong hindi naisip noong panahon na yon during our stay sa MCGI kasi tinuruan tayong huwag mag-isip.
And maybe we could say na hindi naman siguro tayo na hypnotized, na program lang. And maybe hindi naman siguro tayo tanga noon, nung panahon na yon. Na-manipulate lang. And I agree dun sa word na yon, na manipulate. Pero I don't think na ikaw ay tanga or ako. Na-manipulate, yes, we may agree to that. And maybe we could say na hindi mo yun kasalanan. Pero may pananagutan ka man o wala, hindi na yon ang matimbang. Ang mahalaga ngayon, gising ka na, nakalabas ka na. At ngayon, natuto ka na. At kung natuto ka na, welcome sa mundo ng Exeter. Welcome sa mundo ng magpapalaya ng kaisipan mo, kapatid. Welcome sa panibagong chapter ng buhay mo. At sa susunod na linggo, yan ang huling chapter na paglilingkod namin sa inyo, ang pamamaalam ng next chapter.